Yung tanong natin kanina. Yung tanong ko kanina, sige. Yeah, so, mga Repay Podcast. Ilang tuloy ako sumagot kasi. Meron na Kanina, okay na eh, no? Diretso na. Na-fresh. Hindi, kasi yung tanong ko, paano ka nag-a-ads? Ilang percent yung binibigay mo na, from, for example, 100K, Yung kinita na. yung ilan yung binibigay mo sa marketing mo, ilang... Ayun, sabi ko kanina, di ba? Pag sinearch niyo yan sa ChatGPT, kung alam niyo yun yung artificial intelligence na narinig mo na. So, sabi doon 7 to 12% ng gross revenue. Pag sinabing gross revenue, yun yung kita niyo. Kunyari, sales lang yun. Di pa bawas yung... Wala pang bawas ng kahit ano. Basta yung sales, kunyari ito, iPhone 50,000. Yun yung gross revenue, 50,000. So, doon kayo magbe-base ng marketing expense yun. 7 to 12% nun. So, kung 100,000 ito, meaning 7,000 to 12,000 dapat yung budget niya para sa marketing. So, ako, minsan tinataasan ko pa doon. Kasi may data naman yan eh, di ba? Kung kunyari nag-spend ka ng 10,000 tapos ang kinita mo ay 100,000. So, iti-testing mo naman yan kung nag-15,000 ka, dapat mag-150,000 yan. Pero kung hindi, aralin mo kung bakit nagkaganon. So, yun yung basis nun. Kasi, ako naniniwala ko business is a numbers game pa rin talaga sa huli. Kung kunwari na-establish mo na lahat ng departments mo, sales, marketing, production, admin, everything. Diba? Yung sinasabi ni Kasosyo nga. So, lahat ng numbers may dahilan. Kung kunwari bumababa yung sales nyo, ibig sabihin may problema sa sales department nyo. Diba? So, kung kunwari bumababa yung sales nyo, tapos nakita nyo maraming reklamo yung reviews, ibig sabihin nasa operations. Diba? So, yun lang. Yun. Kasi ano yun eh, parang logic kasi yung business logic yun eh. Pero dapat parang meron siyang pagbabasihan which is numbers. So, nandoon yun. May mga graph kasi yan eh. So, kung kunwari tumataas yung expenses ninyo, may something dun sa costing. Dapat puntahan mo din yung sa accounting department yun kadalasan na didetect. Kaya dapat May per department. May isa pang same kasi tayo. Nurse di ba? Nursing ako. Paano ka nag-jump from nurse to intern? Kanina na itanong na. Pero ako kasi bata pa lang talaga ako, mahilig na ako mag-business. Nag-start ako makabenta, 14 years old pa lang ako. Ano pa yun? Kasi yung, alam mo yung... Tamiya? Hindi naman. Yung kapatid ko yun, Tamiya. Mga elementary days ko yun. Sa akin nung elementary days, yung binibenta ko Hindi, joke lang. Tawag dito, baba, yung libre pinipitas ko, bayabas. Namumulot ako ng bayabas. Tapos yung binibenta ko sa sa mga classmates. Ilang taon po kayo nun? Mga 8 years. 8 years old. Ako medyo late na pala ako. 14 ako na una nakabenta. Yung mga magic craft, alam mo yung mga ginagamit ng mga bata sa kunyari, yung mga thumb tip, yung mga gano'n, yung mga barang, may mga tricks, yung mga tricks. So yun, una akong gano'n. Tapos, nung college, nag-nursing nga ako. Tapos, nung nakagraduate ako, nagtrabaho ako as nurse for 4 to 5 years, gano'n. Tapos, ang ginawa ko noon, kung paano ako napunta sa pagnenegosyo, ginamit ko yung skills ko noong time na yun. Kaya nga, yung kasosyo principle na start on what you have. Totoo yun kasi kahit hindi mo gusto yung bagay na yun, na i-business, pero since yun yung readily available na skills mo, gawin mo as business. So, nag-sideline ako. Puso kasi nun yung mga gluta injections. Since nurse ako, yung skills ko, marunong ako mag-inject. Until na naman ginagawa ko pa rin. Pero doon ako nag-umpisa na kunyari may mga gustong magpa-inject, may sarili silang gamot. Yung skills ko yun. Hanggang sa dumami yung customer, client namin, kasama ko na yung misis ko nun. Actually, siya kasi mahilig sa pagpapaganda kasi babae. So ako, may skills ako na gagawin ko yun. Siya yung taga-hanap ng customer, ako taga-inject. Tapos nakaipon kami ng customer. Tapos, nung nalaman namin na parang dumadami na kaya nang i-sustain yung buhay namin, ayun na yung leap of faith ko. Parang, kumbaga, eto na to. Yun sinasabi din ni Kasosyo, pag kaya na risk taker ako. Pares tayo. Kasi nurse, di ba, ang buhay niya dapat nasa abroad.
kumikita ng 200 to 500,000, depende kung nasaan ka man sa lugar ka. So yun yung ipagpapalit ko para dun sa parang, nung time na yun parang 30,000 per month pa lang yung ano na masaya na kami noon. Uy, malaki na yun. Oo, kasi nung... Volunteer nga. Yan, Volunteer abutan ka mo pa ba yung nga. volunteer Anong year mo na ba, yun? brother? 2011 ako nag-graduate. Oo, eh. 2011 din. Same tayo? Same tayo. 2011 kasi ako Volunteer, graduate. pahirapan Yung pa. mga time na 8,000, 7,000 pa Mas lang. malaki pa sa SM, promise. Ganun lang yung sahod namin per month. Kaya nung nakaka 30k na ako per month, Oo, malaki 80 na to, parang gano'n. Malaki na yun. So since risk taker na ako, at pinagdasal ko rin naman ng todo talaga. As in, pinagdasal ko, mga 2 buwan ko rin yun na parang pagpapalit ko yung parang future plan namin. Or, di ba, yung culture natin ng mga Pilipino na ang gusto lagi, di ba, dapat abroad, ganyan, di ba? So, yun yung pinagpalit ko nun. Pero, sobra talaga na, yun, hirap na decision. Pero nung pinasok ko yun, sabi ko, wala na itong atrasan, bahala na to. Kumbaga, Attendance pa. Sige po. Ay, good morning. Good morning. Ayun pala yung na... Nag-isa? Nag-isa. Kasosyo din siya. Ay, yung ano yun, na ganun ng ano, ay, sorry. Ito, ikaw na una eh. Sige, wala po. Wala, signature lang. Sige, Wala sorry. nga po. Nasa na nga ako yun. Nung ano na, nung nag-resign na ako, sabi ko, wala nang atrasan ko. As in, tinatak ko sa utak ko na hanggang dulo. Talagang ano yun. Kaya totoo na dapat mangarap ka ng malaki. You know, another kasosyong principle din yun. Mangarap ka ng malaki. Kasi kung hindi ka mangarap ng malaki, kunyari, ang gusto mo lang magkaroon ka lang ng isang store. Yung isip mo hanggang doon lang malilimitahan. Pero kung nag-isip ka ng nationwide, or parang yung makatulad ng sa'yo na vision mo na magkaroon ng kakaiba, hindi titigil yung utak mo eh. Kaya mag-isip mo na dun eh. So, nag-isip ako na parang gusto kong mag-branch out ng nationwide. Kaya yung trabaho ko talaga. Trabaho malupit. 6 o'clock. Kaya, once nung Ano tinig ko kasi yun, matatrapos kami. binigay ko na lahat ng buhay ko. Kaya hanggang ngayon, araw-araw ko nag-aaral ng business. Ito siya, ano pa, Kaso keso. na.